mga kababayan. Kaya valid, totoo ang warrant ni Bato. So eto na nga, pakinggan ninyo mga kababayan. Naku po, patay. Matapos kumpirmahin ng International Criminal Court na lehitimo ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sunod na rin daw na makatatanggap si Senator Bongo batay sa impormasyong nakuha ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Patay ka dyan. Pero para lang maliwanag, ito ay baka medyo buwan pa ang binibilang natin. Ito Nako. yung pagbabayad or pagiging accountable kasi noong namamayagpag sila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Pero ito na, singilan na ito. Isasigo sa mga sinasabing co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Dagdag ni Trillanes, sigo umano ang tagabigay ng reward sa bawat pagpatay bilang leader umano ng Special Operations Group ng National Death Squad ni Duterte. Nako. Posible rin daw na ma-issuehan ng ICC warrant si dating PNP Chief Oscar Albayalde. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ni Go at Albayalde. Noong unang lumabas ang pangalan ni Go sa mga dokumento ng ICC nitong Pebrero, marin niyang itinanggi ang pagkakadawit sa mga kaso ng patayan. Tinawag niya itong unfounded, one-sided at unfair at di bahagi ng kanyang pagiging special assistant to the President sa Duterte administration. Nako, ayan na nga mga kababayan. Hala, Diyos ko mga kababayan, magtago ka na, Bongo. Nako po mga kababayan, ha? Sinabi na mismo sa balita na si Bongo mga kababayan ang sunod. Si Bongo ang sunod na aarestuhin. Patay ka din ha. Mga kababayan. Si Bongo na ang sunod na aarestuhin pagkatapos kay Bato. Patay ka diya. Alak. Diyos ko, mga kababayan. Paano na lang to? Naku, sinabi pa naman mismo yan ni Senator Trillanes. Oo. Patay ka din ha. Unsaon na lang na Bongo na magtatago na siguro si Bongo dito. Mga kababayan, si Bongo, si Albayalde, sino pa? Mga kababayan, si Danao, si Aguirre. 'Di ba? Wala na nagkaputukan na sa Senado, pagpatay sila ng ilaw. Yun nga, nakalusot nga yun, ma'am. Hintayin natin mga kababayan kung anong sunod na update, no, patungkol dito kay Bongo kung nasaan na, mga kababayan. Mga kababayan, wala pa naman pong pinasa sa akin kung ano na ang nangyari kay Bongo, kay Bato, mga kababayan. Siguro nakalabas na, siguro siguro nakalusot na, mga kababayan. Yun nga ang balibalita ngayon mga kababayan, na ito ngang si Bongo, ayan na, Bongo sunod na, ayan na, aarestuhin. Saan kaya si Bongo magtago mga kababayan? Pati nga sasakyan ni Tito Sen mga kababayan pati nga si Tito Sen ay binato yung kaniyang sasakyan mga kababayan. Ito po mga kababayan. May ads lang po ha. Hinday. Pahanapin natin na mismong si Trillanes ang nagsasalita. Sunod na umanong i-issuehan ng arrest warrant ng International Criminal Court si Senator Christopher Bongo. Sa isang panayam, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na maaaring hindi pa ito ilabas sa ngayon. Si Senator Go ay sinasabing kabilang umano sa mga sangkot sa extrajudicial killings ng Duterte administration. Wala pang reaksyon si Senator Go sa pahayag na ito ni Trillanes. Nako, patay ka din ha. Nako po, patay ka. Diyos ko, ano na lang kayang mangyari dyan, mga kababayan? Ano na lang kayang mangyari? Kung, naku, maubos, maubos talaga sila, mga kababayan. Biglang lumitaw si Remulla, hayaan nyo siya, mga kababayan. Tsaka lang, Diyos ko, alam nga,
Wala. Yes. Kaya nga, kung nakita ninyo mga kababayan, di ba? Huwag kayo paniwala sa mga ganyan. Ha? Sir Jero de la Cruz, silo po. Huwag kayong, Rimulya, kung saan natapos na yung putukan, tsaka lumitaw. Yan yung pulis pang tawag dyan. Mga kababayan. Nakatakas na yun si Bato. Niwala kayo sa akin, mga kababayan. Kung tsaka nagputukan, tsaka ka lulusot. Nagpa-presko na, dumating, kasi nagpa-presko na naman. Diyos ko naman. Hindi Oo, general cleaning ang mangyayari pag nagkataon. Kita nyo mga kababayan, Wala na naman tayo. Si John Beck, dumating tapos na, nakatakas na si Bato. Diba? Hanapin natin mga kababayan kung nasaan na si Bato. Hanapan natin kung high alert, no? Sana, ayan. Perceive, NBI agent at Marines nagkaputukan sa Senado. Senate Secretary Mendoza. Oo. Nagkaputukan pala ang NBI at ang tawag doon Marines, no? Sa Senado, mga kababayan. Ito po, sa News 5 po yan ang galing, no? Perceive, NBI agent at Marines nagkaputukan sa Senado. Ayun nga, mga kababayan, kung naalala ninyo, di ba may nagdi-drill ng pinto? Siguro, nung dinidrilled ito ng NBI, ang akala din siguro ng NBI ay nandun na si Bato. So pagbukas siguro nila dun sa doorknob na dinrilled nila, nandun yung Marines, kaya hindi siguro nila alam na sino yung mga armado doon, pinutukan ng Marines. Hindi din siguro alam ng NBI, pinutukan din ng NBI, kaya nagkaputukan. Diba? Kung naalala nyo mga kababayan, may pinto kasi na dinidrill dito. Pinakita ko yun sa inyo Sabi nung reporter na may pinto, may nagdidrill sa pinto. Andito kami, nakaharap kami. Nawala, hindi ko makita mga kababayan. Kung nasaan na ba yun. May nagdidrill, may nag-interview pa nga. Sino yung nagdidrill ng pinto? Oo, yung sa likod nyo, may mga Marines, ganyan-ganyan. Ganon siguro, mga kababayan. Ganon siguro. No? So, hintayin natin mga kababayan, yung update ng NBI. Ng News 5. Ay, hila na rin kasi yung internet pag ito. Iwan yan. I hope nakikita ninyo. 37 minutes. Nakapatay na yung ilaw dito sa may second floor. Wala na, nandyan na kayo sa second floor, nakapatay. Oo. Hindi nyo na makita yung nanood pa nga si Bato de la Rosa, Bato de la Rosa is watching. Nanonood si Bato. Habang nag-live at nagputukan. Kita nyo yan. Planado nga nila yan. Ayun Bato de la Rosa is watching. Diba? Kita nyo yan. Habang nagputukan. Senador Bato, pinanood ang News 5. Nakuha ng pinanood ng opisyal ng Facebook page ni Senator Bato de la Rosa, no? Habang nagkagulo. Diyos mio Marimar. Sa loob ng gusali ng Senado. Nagkakagulo rin dito sa labas. Nakita naman ninyo yung anti-riot police pinipigilan yung grupo na sa panig naman ni Senator Bato de la Rosa. Dito naman sa kabila, yung grupo naman sa panig naman na gustong makakulong si Senator de la Rosa. Naka-lockdown na yung mismong Senado, yung pinaka-main gate po sa barbed wire. Naglagay pa sila ng bakal para masiguro na hindi nga mapapasok yung lugar. No? Medyo takbuhan at tensionado yung mga tao at may mga police din naman na nakabantay dito sa labas. Pero hindi pa rin natin malaman yung tamang sitwasyon at ano nangyayari sa loob at dito naman din sa labas ay dahil nga unang-una mahina rin yung signal ng mga telepono na nakakanasan natin dito. Mahina ang internet po mga kababayan sa Senado kasi may signal jammer yan. Ito din po, ako po yung nananawagan sa mga media outlet. Huwag naman po kayong sugapa. Diba? Huwag kayong sugapa. Pagbigyan nyo naman yung ibang media. Ito direct ko, ABS-CBN, tigilan nyo po yung pagsisignal jammer nyo Kasi kada na lang may news, pinapatayan ninyo ng internet yung kapwa ninyo reporter. Nagsisignal jammer kasi ang ABS-CBN. Diba?
Kaya ako po nanawagan sa ABS-CBN, itigil nyo yung signal jammer kasi kami mismo dati, biktima kami sa signal jammer ng mga yan. Ito kinaklarify ko lang. News 5, ABS, GMA, CNN, Net25. ABS-CBN nagsisignal jammer yan. Pinapatay niya lahat ng internet ng mga kapwa niya reporter para sila yung laging number 1 sa balita. Sila yung laging number 1 makapag-play. Tigilan nyo yung pagsisignal jammer ninyo. Pinapatayan niyo yung internet yung kapwa niyo reporter Para saan? Para makatutok sa inyo lahat? Para sabing number 1 kayo? Di ko lang din sure kung ngayon ABS-CBN lang gumagamit niyan. Baka pati yung ibang network. Kaya tigil-tigilan nyo ako. Alam ko yan kasi ako mismo biktima dyan. Nung eleksyon kasagsagan, nung eleksyon 2022, kami ganyan, pinatayan kami. Pinatayan kaming internet, kawawa kami mga vloggers. Kawawa kami mga vloggers na live, patay lahat. Bakit? Andun, ABS-CBN lang nakakamera. Patay lahat ng internet namin, naka-signal jammer sila. Ibig sabihin, pinapatay nila. Kinakain nila yung network namin, nihigop lahat. Sa bagay, malaki nga naman kasi silang network. Ano bang laban namin? 'Di ba? Ano bang laban namin? Kaliliit namin, mga vloggers lang naman kami. Ganun po 'yun. Mga kababayan. Kaya 'di ba, sabi, tingnan ninyo. Pati mismo ang ayan Hindi nga mapapasok yung lugar, no? Medyo takbuhan at tensyonado yung mga tao at may mga pulis din naman na nakabantay dito sa labas, pero hindi pa rin natin malaman yung tamang sitwasyon at ano nangyayari sa loob at dito naman din sa labas ay dahil nga unang-una mahina rin yung signal ng mga telepono na nakakanasan natin dito sa labas at dito sa lahat ay hindi coordinated kung ano nga talaga yung nangyayari sa loob at kung ano nga yung sitwasyon na maaaring maganap din dito sa labas. Di ba? Napakahina ng internet kasi may mga signal jammer yan. Di ba? Oo, kaya tigil-tigilan nyo yan. Maawa naman kayo sa kapwa ninyo reporter. Maging patas naman kayo. Ayan, naka-live si Cayetano. Si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying huwag kami magtaas ng boses. Oo, Ma'am Rosario. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would... Paano po kayo nakasiguro, Alan Cayetano, na NBI yan? Kanina, dito sa interview, no? Ito yung patunay bago man si Bato tumakas or nagputukan dyan, ito yung interview, mga kababayan. Walang NBI sa loob. Ayan yung NBI sa labas. Bakit po nag-usap kayo ni GSIS President Vic Velasquez? Kinonfirm ko kasi yung report nyo na check nyo yung mga vehicles na dumadaan. So, na-confirm ko ngayon na there's an order from the GSIS administrator na lahat ng sasakyan na dito i-check. So, I also asked him if they're going to check the vehicles of the senators kasi dito sa Senate, hindi namin ginagawa yun. Walang NBI sa loob dyan, pinalabas nila kaninang umaga pa. Vehicles daw will be checked by them. Papasok at papalabas. Hindi ko alam, basta nakikita namin palabas. Kasi dito dumadaan sir yung mga senador dahil sa sarading main gate. Sabi kasi sarado po yung main gate natin because of the rally, di ba? And then sir, meron kasing report na nasa paligid daw mga NBI. Si Senator Amy Marcos sabi niya, Ito po, mga taga-NBI po pero ito, sir, mga NBI ba yan? Sabi nila. Okay, so pero dito sa kabilang gate, Karen, kasi nasa kabilang side ng gate yung tinuturo ni General Ablasca. So sir, yung nasa kabila, wala kayong jurisdiction dito na tayo sa loob ng Hanggang dito lang po ang Di ba? Walang NBI. Nasa labas lahat ng NBI. Bakit kasalanan na ng NBI? Pinag-initan yung NBI. Nasa labas nga kasi pinalabas.
Oh. Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Ang tanong, nasaan na si Bato? Sinungalingin si Cayetano, akala mo naman nakikita niya yung putukan doon, nasa man siya sa opisina lang naman niya. Siya na nag-ano. Sinadya nila yon, pinatay nila yung ilaw, pinagplanuhan na nila yung kagabi. Kunwari, puntahan mo tong opisina sa ganito, panghublutin mo yung mga wirings para pag namatay, dito tayo dadaan. Oh, itatakas natin para pag may nagputukan, pupokus sila doon. Dito tayo. Oh, nakatakas na si Bato. Nakatakas na si Bato. Yun. Kung hindi man nakatakas, sana siya yung nabaril. Kung hindi nakatakas, siya yung nabaril. Sana. Diba? So, yun lang. Mga kababayan. Yung ating reactionist, no, sa mga oras na ito, mga kababayan. So, actually, 1 hour na po tayo. So, later po, no, baka pag may update tayo, automatic live tayo ulit kung nasaan na si Bato. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.